What's up mga kabayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan. Panibagong araw na naman. Panibago namang makabalbalan ng ibang kampong na pag-uusapan mga kabayan. And of course, wala nang intro ba? You already know how this is. Si Sir Ivan na naman mga kabayan. Mag-iingay sa inyong mga cellphone at sa inyong mga TV. Yes, si Sir Ivan mga kabayan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pag-ibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong energetic na aura. At sana rin po mga kabayan na hindi nyo kalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kanong minute lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na magsan mga kabayan, well, siyempre, alam na ho nating lahat na kung saan, isi-check mo natin dito kung sino pa yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa lista mga kabayan, ang nanguna po, si Robel Ferrer Official, nandiyan po sa listahan si Shane Sibal, Eduardo Cartera, Mariam Vidaseplon, and Lori Mamawag. I-share po natin ating mga child members na sila si Beloved Ryan, Samuel Membrado, Pusong Inami, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosetta Roel, Baby Bar, and Mel Grace Holmes. I-greet natin mga kabayan ng happy birthday si Sir Noel Santa Ana, ang one and only hubby ni Ma'am Bel Santa Ana. Happy birthday! And also happy birthday in heaven kay Jesus Zacarias Magalion. And also happy birthday sa kanyang kambal na si Tita Maria Magbuhos na nandyan sa Pasita, San Pedro, Laguna. That is greetings come from Sir Joseph Magalion. Of course, shout out rin po kay Sir Leon Guerrero at saka sa mga kanyang ka-office mate dyan sa Toyota branch sa Al Rashid, Riyadh. At saka kasama natin ngayong araw si Mama Marquez Hernandez, Renren, Merjin Yoshimura, Rales Carlinga, Imi Joaquin, Eloisa Villanueva, sa user from Santiago City. Nandiyan po si Meli Gineso, Salvador Junior Banaria from Iriga City, Camarines Sur. Nandiyan po si Sir Leonardo Celiero, player from Patterson, California, Nonay Floral Hills, Ribaya Edes from Hong Kong, Los Romero, and Sir Romeo Ismen. Okay, so mga kabayan ko, alam niyo po, nagbunyi yung mga pinklawan ngayon. Bakit Sir Ivan? Kasi nga, meron po naaprubahan na isang panukala mga kabayan, isang bell na kung saan dilawan po ang gumawa ngayon. At saka nabigyan rin po ngayon ng budget mga kabayan na bilyones. So nagyabang ngayon mga kabayan, ito pong si Kiko Pangilinan at saka ang kanyang post po sa Facebook, ginamit ngayon ng mga pinklawan pang-asar dito po sa Marcos administration. Sabi pa nila, tingnan nyo, maganda talaga ang nagawa po ng mga pinklawan, mas maganda pa daw sa Marcos administration mga kabayan. Ano yan Sir Ivan? Mamaya ipapakita natin yan. And also, meron pong ginawa na survey daw itong mga pinklawan mga kabayan na kung saan pumabor doon kay Leni Lutang. Nakatawa kasi mga kabayan kasi ang survey na to, this is from December daw, the whole December, na kung saan itong survey na to, ito po ay patungkol po sa parang pamamahala po kay PBM, pero ito po ay ginawa dito na parang versus dito po kay Leni Lutang mga kabayan. Pero nakatawa naman kasi dito, medyo let's say, sasabihin natin dito na naging mas advantage po sa survey nila itong si Leni Lutang mga kabayan. Yes, advantage po. Bakit? Kasi nga, ang ginawa nila dito na survey at saka yung mismong pinost nila kung saan sila nag-survey mga kabayan, mismo po sa mga post o sa mga platform na mga dilawan. Of course, magiging advantage po si Leni Lutang kasi nga doon sila kumuha po ng survey mga kabayan. Magunggong talaga eh. Kung ano yan, ipapakita na yan mamaya. At siyempre, ito pong balita ngayon na ito pong si Pastor Kibuli mga kabayan, may umiskap po na po.
Naglayas na o sumibat na. Saan papunta si Ivan? Doon daw sa China eh. Alam naman natin na suportado po itong si Kibuloy ng taga-China mga kababayan. Di ba the other day po, mayroong press con itong si Hontiveros kasi nga medyo napuno na siya dito at saka kasi itong si Kibuloy mga kababayan parang walang plano po na a-attend dyan po sa ginawa po na hearing ng Senado tungkol po sa kanya mga kaso mga kababayan. Pero ito rin po si Hontiveros, medyo nagulat tayo kasi nga itong mga media, ito po mga report na mga kababayan, nagtanong kasi kung okay na ba daw, kung ready na ba daw itong subpena. Pero maraming nagulat kasi ayon po ni Hontiveros mga kababayan, hindi pa daw ito pinirmahan ni Zubiri. So ngayon si Zubiri mga kababayan, kinuyog po ng mga media. Pero meron na pong sagot itong si Zubiri kahapon po mga kababayan. At syempre pag-usapan po natin, ito pong pag-privatize ng NAIA Airport mga kababayan. Saka ang nanalo po sa bidding na ginawa po ng ating gobyerno or ng DOTR ay ang kumpanya po ni Ramon ang mga kababayan, yung San Miguel Corporations. So mamaya pag-usapan natin yan at lalong-lalo na ito pong kumalat, nag-viral na video, ito po tungkol po sa pagkain ng Jollibee mga kababayan. Yes, nakagulat po. At saka kapag hindi ito sasagutin po ng Jollibee, parang masisira talaga dito ang kanilang reputasyon mga kababayan kasi nga parte po sa pagkain. Well, anyways, pag-usapan natin yan mamaya at syempre, marami pang iba. Alam nyo naman si Sir Ivan, marami itong binibitawan dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka i-shoutout natin mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po makababayan nating DDS all over the world. How do mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa unit team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga Sukis ng channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At siyempre mga kababayan, i-welcome din po natin mga new subscribers, mga bagong pasok sa channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so siya nga pala mga kababayan, before tayo pumunta doon sa mga good news, uunahin muna natin ito pong ginawang survey ng WRN doon po sa Twitter, pati rin po dyan sa Facebook mga kababayan. Kasi ayon sa kanila, survey firm daw sila. Narinig na ba natin yung WRN mga kababayan na survey firm? Honestly, first time ko na ito narinig eh. Sila nang lulukuhan ito mga kababayan. WRN, gumawa ng survey. At ito po'y base po sa last December daw nilang survey mga kababayan. At saka ayon dito sa balita at post po ng WR numero or WRN, our December 2023 survey shows that more than a quarter of Filipinos agree that former Vice President Leni Robredo could have performed better in confronting the country's current problems compared to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At saka nakuha po na survey mga kababayan, 36% daw. Maniniwala tayo dito sa ginawang survey mga kababayan. Ibabalik ko lang po, ulitin ko lang po, 36% of Filipinos say they agree or strongly agree that former Vice President Leni Robredo could have performed better than President Bongbong Marcos Jr. in solving the problems currently facing the country. Alam nyo, hindi ko na mag-gusto, paano lang naisip o paano lang nakuha ito na mas better pa daw si Lino Lutang mag-isip kay Bibi Makabayan. Yung yung island na, yung total na island sa Pilipinas, hindi niya alam yung total na number mga kababayan. Ilan lahat? Yung island pa nga lang. At saka yung kanya mga ginawa po ng mga kabulos na mga kababayan, like for example, doon po sa kanya mga batas na ginawa, hindi niya alam ang title mga kababayan. Tapos sasabihin dito sa survey na si Lino Lutang daw could have performed better than President Bongbong Marcos in solving the problems. In solving the problems, ano kaya mangyayari mga kababayan kung sakaling itong si Lino Lutang ngayon ang ating presidente?
Nahirapan nga si BBM mga kababayan kasi nga maraming problema talaga itong si BBM sa kanyang sinakop ngayon. Galing po to sa problema from the previous po na administration mga kababayan. At saka isipin dito ng mga lutang na mas better pa daw siling lutang. Ano kaya mangyayari sa Pilipinas? Probably talagang malulumog tayo sa problema mga kababayan. Si BBM nga marami ngayong hinarap na mga issue po sa bilihin ng nating mga bilihin, issue po sa ekonomiya, pero at least nakikita natin si BBM talagang natugunan niya mga kababayan. 'Di ba? Yung ating ekonomiya tumaas po, sumirit talaga, ang ating inflation bumaba na po. Pati rin po yung presyo po nating mga bilihin unti-unti na rin pong bumaba mga kababayan. Kaya ba yan ni Lini Lutang mga kababayan? At saka kaya ba niya manghikayat dito ng mga investors from the other countries o kaya ba niyang kausapin po yung mga leader po from other countries mga kababayan? Diba? Delikado talaga. In live nga dito sa kanyang mga statements, kung meron siya dito mga interviews, palaging lutang mga kababayan. At saka hindi talaga mawala sa kanyang mga statement na meron pong gagawing memes itong ating mga kababayan po na mga supporter, Marcos supporter, mga lolista. Kasi nga marami mga kapansin na meron pong sablay lagi ito pong si Lini Lutang every time na meron siya ditong interview mga kababayan. At saka siya dito yung paharapin po sa mga leader, mga presidente po from other countries para mahikayat po ng mga investors. Nakakatawa talaga. Sila nandito naglulukuhan mga kababayan. Nakatawa talaga eh. Joker pala itong WRN na survey firm mga kababayan. Bago lang to eh. Hawak pala ng mga dilawan. So anyways, dahil sa dito ay nagyabang mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo ito pong balita na kung saan si BBM pumunta siya dito sa Caraga, pumunta siya doon sa Caraga region mga kababayan para po mamigay ng mga land titles, land e-titles o yung mga titulo po ng lupa para doon sa ating mga kababayan po na mga magsasaka. So for more details, let's watch this. Mahigit 2,700 magsasaka ang nabiyayaan ng e-title para sa mahigit 4,000 hektaryang lupa sa Caraga Region. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pulong ng mga opisyal sa iba't ibang LGU na apektado ng kalamidad sa rehiyon. Yan ang ulat ni Jaira Mondes. Lubos ang pasasalamat ng libu-libong agrarian reform beneficiaries sa Caraga Region matapos na mapa sa kamay ang Electronic Title o Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasalamatan na lang si Mr. President Ferdinand Marcos sa iyang mga programa nga ginatag sa labi na sa mga mag-uuma nga iyang natabangan. Isinagawa ang pamamahagi ng e-title sa provincial capital ng Agusan del Sur. Ayon sa Department of Agrarian Reform, aabot sa 2,769 beneficiaries ang makikinabang sa higit 4,000 na hektaryang lupain sa buong rehiyon. Nasa 8.9 million pesos na halaga naman ng farming equipment ang iginawad sa 11 ARBs organizations sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program. Itinurn over ng Pangulo ang 8 farm-to-market roads na nagkakahalaga ng 194 million pesos sa rehiyon. Kabilang ang probinsya ng Surigao del Sur kung saan 2 sa Tago at San Miguel habang tig-iisang FMR sa Caguait, Madrid, Carmen at Barobo. Binisita rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Provincial Soils Laboratory ngayong araw sa Capitol Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur. Kasama si Australian Ambassador to the Philippines, Hei Kyung-yu at ibang mga opisyal sa Caraga Region. Layunin ng Soil Laboratory ang makapagbigay ng libreng soil analysis services sa mga ARB at mga magsasaka sa Agusan del Sur na makakatulong sa pagpapababa ng production cost. Ginagamit ang soil analysis upang matukoy ang angkop na dami at uri ng abono para mapalago ang kalidad ng produksyon. Namahagi naman ng cash assistance si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga LGU at probinsya ng Caraga Region. Sa situation briefing sa naging epekto ng shear line at trough ng low pressure area kung saan kasama ng Pangulo ang mga opisyal ng iba't ibang probinsya at LGU. Nakatanggap ng 40 million pesos na assistance ang Agusan del Sur, habang 35 million pesos sa Surigao del Sur. 15 million pesos ang natanggap ng Agusan del Norte at 10 million pesos ang Surigao del Norte, habang nakatanggap naman ng 20 million pesos ang Butuan City. Nagpapasalamat ang mga opisyal sa rehiyon sa naging tugon ng Pangulo upang matulungan na makabangon sa epekto ng mga kalamidad. Ibinigay niyo sa akin ang napakahalagang regalo
ang inyong pagtitiwala. I'm not here not only to thank you for your support in the last election, but also for your encouraging support for the programs under the banner of Bagong Pilipinas. Nandito po ako ngayon, hindi lang upang maggawad ng proyekto o magpasinaya ng mga bagong programa. Higit sa lahat, andirito ako ngayon upang magbigay ng aking matibay na garantiya na sa Bagong Pilipinas, ito ang ating puspusang gagawin. Develop Dinagat, Sulong Surigao, Abante Agusan. Hindi lang po ng pamahalaan, ngunit pero para sa ating lahat. And I make that vow because as a region rich in resources, you do not only deserve it. Above all, it is the responsibility that we owe to our children, a deliverable to the next generation that we cannot fail. For me, it is a burden that I carry as a son of a leader who never wavered in the belief in the potential of this region and who worked hard to unlock that potential. My father built a modern road from Surigao City to Davao, the road which forked in Butuan, leading to CDO and beyond. Pati po ang mga proyekto, mga malalayong bayan, hindi nakaligtaan. Ang irrigation system in Cantillan, Surigao del Sur, one of the many he had built also, hanggang ngayon, nandiyan pa rin. As does the Maharlika Highway, which remains the backbone highway of this island. Meron ding mga ipinaglaban ng aking ama na dapat nating tapusin. At yan ang agrarian reform. Nakakapagtaka po ang magtatapos ng sinimulan, aming sinumpa, kaming dalawa ni Secretary Conrad Estrella, ay sinumpa namin na tatapusin namin ang pagbigay ng agrarian reform beneficiaries sa kanilang lahat ng kanilang benepisyo at ng tulong na ibibigay bago kami bababa sa aming mga posisyon. Nakakagulat, itong proyektong ito ay sinimulan ng aking ama. Agrarian reform, that was his first na pinirmahan na batas, agrarian reform. At ang kanyang kasama was the Agrarian Reform Secretary, ang lolo naman ni Conrad Estrella, Secretary Conrado Estrella. Oh. Kaya nung natapos na ang kampanya at nag-uusap kaming dalawa, sabi ko mumultuhin tayo ng ating mga ninuno pag hindi natin tinapos yung kanilang sinimulan. Kaya't yan ang aming sinumpa. Agrarian reform remains an unrealized dream because the emancipation of farmers does not end with the receipt of titles declaring ownership of the land that they are already tilling. They must be unshackled from debt, freed from high cost of inputs, relieved of constraints that impoverish them. Hanggat baon sa utang ang ating mga magsasaka, hanggat nakasangla ang kanilang kinabukasan, hindi makakaahon ang buong bansa. That is why on September 13, birthday ko, yun ang birthday gift ko sa sarili ko. This is why on September 13, 2022, I issued the Executive Order Number 4, imposing a 1-year moratorium on the payment of amortizations and interest on agrarian debt. It provides farmers that are choked with debt with some financial breathing room at a time when agriculture was battling a fuel and fertilizer crisis. Ngunit ayoko ng band-aid na solusyon. Ang hanap ko ay permanenteng lunas. Kaya noong July 7, 2023, ay linagdaan ko na ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Ito ang instrumentong nagpapalaya sa ating mga magsasaka na bihag sa utang sa lupa. Dahil sa batas na ito, mahigit 600,000 na agrarian reform beneficiaries ay kalas na sa mga kailangan nilang bayarin dati.
Bagamat maituturing natin itong tagumpay, hindi pa tapos ang ating laban. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lupang saklaw ng Agrarian Reform Program bago matapos ang aking termino. Kaya masaya akong malaman na 90,000 land titles na ang naipamahagi ng DAR sa taong 2023, halos doble ng original na target na 50,000 lamang. At ang 3,184 na titulo na ipapamahagi natin sa araw na ito ay patunay na kanilang patuloy na pagsisikap. Sana nga, matuldukan na natin ang land distribution. Matagal na dapat dumating ito sa kanyang hantungan. Subalit, hindi natin wawakasan ang tulong sa ating mga magsasaka, ang suporta at ayuda para sa kanila. Kaya sa araw na ito, tayo ay mamimigay ng mga farm machinery at equipment sa 1,681 na agrarian reform beneficiaries. Atin din bubuksan ang farm-to-market road projects na nakakahalaga ng 194 million pesos sa Surigao del Sur at pakikinabangan ng halos 35,000 na magsasaka. I'm also very happy with the establishment of the Agusan del Sur Provincial Soils Laboratory by the provincial government of Agusan del Sur. The first and the most modern of its kind, not only in Mindanao, it is the most modern in the Philippines. Napaka-importante po dahil nung pinuntahan namin yung site kung saan nalagay yung soil sa laboratory, napaka-importante po na malaman natin kung ano ang kalagayan ng lupa na tinataniman natin. Kaya kailangan pag-aralan, kumuha ng sample, dadalhin niya sa soils laboratory at tuturuan at papayuhan ang ating mga magsasaka. Ito ang gagamitin ninyong fertilizer. Ito lang garami ang gagamitin ninyong ayuda. Ito lang ang pesticide. Yun. Para mas maganda ang ating ani at makakabawas sa gastos sa mga inputs na dumadating. Dahil marami naman, hindi lang naman urea ang fertilizer. At marami pang ibang pwedeng gamitin. At sa ibang lugar, hindi urea ang ginagamit. Kaya talagang makakahanap tayo ng savings para sa ating mga magsasaka. Dahil hindi lamang produksyon ang ating habol. Ay lagi natin pinag-uusapan, lagi natin naririnig. Pagandahin natin yung ani. Totoo rin, importante yun. Ngunit, sinasabi ko sa ating mga kasama, sa lahat ng agricultural areas, ay dapat tiyakin naman natin, kahit na magandang ani, hindi may magandang hanap buhay ang ating mga magsasaka. Napakalupit naman kapag may sitwasyon na ang nagpapakain ng buong Pilipinas ay sila man ay hindi nakakakain ng mabuti, hindi mapakain ng mabuti ang kanilang pamilya. Hindi tama yun. And so we are always looking to make sure that our farmers will have and will make a good living. Ilan lang yan sa mga maraming programa para sa ating mga magsasaka dito sa inyong probinsya upang mapataas ang kanilang ani at mapalaki ang kanilang kita. Tama lang na suklian ang kanilang pagod at sabayan ang kanilang pagsisikap ng tulong ng pamahalaan. There is, however, a challenge that looms ahead that will affect all of us severely, and we must act together. At yan po ay ang nagbabadyang El Nino na maaaring maghatid ng tagtuyot. Kaya naman, iniutos ko ang pagpapatupad ng isang komprehensibong programa na tutugon sa anumang pinsala na maidudulot nito. But together, we can overcome all of these challenges. Sama-sama, nagkakaisa tungo sa isang bagong Pilipinas. Muli, ikinagagalak ko pong makasama ang ating mga kababayan sa Caraga Region. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating agrarian reform beneficiaries, at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at maganda pong hapon. Buti na lang si PBBM yung ating presidente ngayon makahabayan, no? Kasi nga kung hindi si PBBM, kawawa pa rin po hanggang ngayon yung ating mga magsasaka. Kasi nga aminin talaga natin, at totoo yun, recorded niya makahabayan, na yung ating mga magsasaka sa ating previous po ng mga administrations, na mga dumaan pa talaga ng mga admin makahabayan, napabayaan po yung mga magsasaka. Kaya nga sumirit po pataas yung mga presyo natin dyan sa mga agricultural na mga products, kasi nga napabayaan po yung magsasaka. Di ba sinabi ko yan sa inyo how many vlogs ago,
na si BBM, finokus rin po niya ngayon yung mga agriculture kasi yan po ay basic makaabayan. Kapag kasi pababayaan po ang ating mga magsasaka makaabayan, kawawa kasi sila, saka hindi sila ito gaano kikita, marami silang babayaran ito ng mga utang kasi nga nakasanla po ang kanilang lupa makaabayan. So tingnan nyo kung gaano kaswerte ngayon yung mga magsasaka. Dito binayaran po lahat ng mga utang ng mga magsasaka at saka pati rin po binigyan sila ito ng mga land titles, mga titulo po ng kanilang mga lupa makaabayan. Di ba? Ang swerte talaga eh. At saka dito rin po, para maintindihan sa lahat, yung ating mga haters na nandito, ito pong programa po na Farm to Market Road Program. Yan po ang isa sa solusyon dito na makasave dito ang ating mga kababayan, mga magsasaka at saka pati rin po yung ating mga bilihin po, like for example yung mga rice, mga vegetables, ang presyo niya makaabayan kapag darating na po yan doon sa mga market, sa mga bilihan natin ng mga markets, bababa na po ang presyo niyan. Bakit? Kasi direct na po yan makaabayan from the magsasaka or sa market or from the farmers to market directly. Hindi na kasi dadaan yan ng middleman makaabayan. So yan po ang tinutukan ngayon ni BBM kasi nga maraming nareklamo dito, maraming umiiyak na saan na daw yung 20 pesos na per kilo makaabayan na bigas. Yan po ang solusyon. Okay, meron nga pala akong nabasa doon sa ating mga, I think 4 vlogs ago na makaabayan, if not mistaken. Meron kasi nag-message sa akin or nag-comment dyan sa baba, isa siyang farmer makaabayan. Pero bakit daw siya hindi po dito nabigyan ng suporta from the government at saka hindi rin siya dito nabigyan rin po ng yung land titles galing po sa DAR. So I would like to advise you sa ating mga viewers dito na magsasaka. Lapit ho tayo sa DAR, lapit ho tayo sa Department of Agriculture para i-avail ho ninyo yung emancipation program kasi nga batas ho niya makaabayan at saka yung programa na yan at batas na yan para ho yan sa inyo para mabigyan kayo ng karampatang tulong from the government. Okay? So don't forget, lapit tayo doon sa DAR at saka sa Department of Agriculture. Okay? Sa jump na tayo sa ating next topic, good news pa rin po makaabayan. Ipapakita ko sa inyo itong good news na to kasi nga para malaman po ng mga haters na mga anti-Marcos na nandito po sa ating channel na malaman nila na meron pong ginagawa ang ating gobyerno makaabayan at hindi po natutulog ang ating gobyerno. Para ho yan sa ikakaunlad ng Pilipinas. At sasabihin na natin dito, in the coming how many months from na makaabayan or year from now, gaganda na po ang takbo ng Pilipinas in terms po sa speed ng ating internet. Ito po ang solusyon makaabayan. Itong project na to, tinatawag nila na Philippine Domestic Cable. Para po ito sa lahat na buong bansa makaabayan, ang kable na ito pong solusyon mabibigay po para lalakas na po or bibilis ang ating internet sa Pilipinas. So, for more details, let's watch this. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki may tutulong ng Philippine Domestic Submarine Cable Network para sa isinusulong ng kanyang administrasyon na digitalization. Bukod sa abot-kayang internet service, magiging daan din ito, anya, para mapabilis ang paghahatid ng serbisyo at proseso ng mga ahensya ng gobyerno. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Digitalization. Ito ang isa sa mga prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Giit ng Pangulo, malaki ang maitutulong ng digitalization sa investment at sa mismong serbisyo ng pamahalaan. 1, 2, 3. Kaya naman dumalo si President Marcos Jr. sa ceremonial lighting ng Philippine Domestic Submarine Cable Network o PDSCN na pinakamahabang underwater cable sa Pilipinas. Ang PDSCN ay may habang 2,500 kilometers. Tumatawid ang subsea cable project mula Luzon, Visayas at Mindanao, mula yan sa Quezon Province hanggang sa Zamboanga. Dahil sa undersea fiber optic cable nito, mas mabilis na makakapag-transmit ng internet data. Dahil dito, ipinangako ng Pangulo ang mura, mabilis at maaasahang internet connectivity. Mas abot kamay daw yan sa tulong ng mga nasa private sector. With the help of our private sector partners, we continue to pursue measures towards providing the Filipino people with reliable and affordable internet services, which will enable us to improve our standing in the world in terms of broadband and mobile internet speed and coverage. Dagdag pa ng Chief Executive na malaki ang ambag ng PDSCN sa investment. Makakaengganyo kasi ito ng mga negosyong konektado sa teknolohiya. Mapapabilis din nito ang serbisyo at proseso sa mga government agency. With this project,
We will be able to better position our country as an even more attractive destination for technology-centric businesses, such as hyperscale data centers and AI computing. We will also be able to provide faster internet, more efficient digital services to Filipinos located in both urban and rural areas of the country. More importantly, this will help facilitate our efforts to digitalize public data and government services to cater to the needs of our people efficiently. Ang Japanese company na Infinivan Inc. ang nasa likod ng proyekto kasama ang ilang telecommunications sa bansa. Pagpapakita lang daw ang proyekto ng mas matibay na relasyon ng Pilipinas at Japan. It is also a testament not only to Japanese ingenuity and technological advancement that we strive to emulate, but also to the strong bonds of friendship that connect our two countries forever. Because of this connection, we now find a long-term solution that delivers high connectivity and high-speed internet for our people and facilitates the realization of the bagong Pilipinas that we envision for our country. Sinabi naman ng DICT na ang proyekto ay pagpapakita sa malayong narating na ng bansa pagdating sa internet connectivity. Through the government's concerted efforts and the support from the private sector, the Philippines today ranks 49th out of the 178 countries in terms of fixed broadband speed, with a download speed of 92.92 Mbps and an upload speed of 93.94 Mbps. I can now say with confidence that browsing the internet in the Philippines no longer feels like paddling anymore. Ang PDSCN ay isang joint-built project kasama ang dalawang local telcos. Nagkakahalaga ang proyekto ng $150 million o higit 8 bilyong piso. Maglalaan ang Department of Budget and Management ng 2.5 bilyong piso para sa implementasyon ng Free Public Internet Access Program ng Department of Information and Communications Technology. Sa isang pahayag, inaprubahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang paglalabas ng Special Allotment Release Order o SARO para pondohan ng nasabing proyekto. Ayon pa kay Pangandaman, ang paglalabas ng nasabing pondo ay mahalaga sa pagpapabuti ng internet connectivity sa bansa. Lain ng Free Public Internet Access Program na magbigay ng zero-cost internet access sa mga public spaces sa buong bansa. Sakop ng mga public areas ay mga national at local government offices, public basic educational institutions, state universities and colleges, TESDA institutions, mga pampublikong ospital, medical care facilities, plaza at mga transport terminal. Ang pondo ay manggagaling sa Free Public Internet Access Fund Special Account sa ilalim ng General Fund ng General Appropriations Act ngayong taon. Okay, so babalikan muna natin mga kababayan, yung pong yung programa po ng ang nasa likod to yung Japan. Ang Japan po yung tumulong mga kababayan para magkaroon dito ng programa at saka ma-implement po yung Philippine Domestic Submarine Cable ng Pilipinas ngayon na kung saan mag-distribute po ng malakas po na internet or bandwidth sa buong bansa mga kababayan dahil nga gagamit na dito ng cable. Diba? So, thank you so much nga pala sa Japan. So, ngayon, Lutang, kaya mo ba yan? Kaya mo bang kumbinsihin yung Japan na tutulong sa Pilipinas? Baka hindi ka marunong mag-Japan eh. Or Japanese nga pala. So, anyways mga kababayan, so, ang hindi ko lang maintindihan pa dito, kung meron na tayong programa po, yung cabling nga ng Philippine Domestic Submarine Cable, kung ito po i-distribute sa buong bansa, sino ang hawak dito na ISP mga kababayan? Alam ba natin yung ISP? Yung Internet Service Provider or yung yung dito, yung Globe, PLDT or yung isa pa mga kababayan, sino ba ito ang hawak? Or maybe meron pong iba mga kababayan o yung yung sa government talaga, yung stand-alone po sa government. Baka siguro gagawa sila ng bago na network mga kababayan. Well, I'm not sure. Baka siguro itong cable na to, ang ating mga local na mga internet service provider po na mga nandyan na po sa Pilipinas, baka sila ito ang bibigyan mga kababayan. At sila na po doon bahala magpalabas po ng bandwidth para po doon sa mga customers or sino po yung yung mga Canada nila na mga subscriber mga kababayan. Siguro ganon
doon? Well, I'm not sure, pero susundan ho natin yan. Okay? So doon po sa next na part, di ba nabigyan na po ni Pangandaman ng DBM yung yung batas po na free Wi-Fi for all mga kababayan. Narinig ba natin yun, yung last po na portion? Okay, so to give the credit sa dito po sa batas mga kababayan, so dito na po ipapasok natin si Kiko Pangilinan. Bakit, Sir Ivan? Kasi nga dyan po sa Wi-Fi for all po na program na kung saan binigyan na po dito ng budget ng DBM na 2.5 billion pesos ang principal author yan mga kababayan at saka yung co-sponsor ay si Kiko Pangilinan. So siyempre, alam niyo mga kababayan, bigyan na po natin ng credit kung sino to gumawa po ng batas na yan. Kasi nga, ayon nga kay BBM, walang kulay-kulay dito. Kasi nga siguro, nakita po ni BBM na yung ginawa po na batas or bill ni Kiko Pangilinan na naaprubahan, nakita ni BBM na yan po makatulong po sa bansang Pilipinas o sa ating mga kababayan po. Free Wi-Fi for all. So ibigay ho natin yan, doon po, ang credit na yan, doon po kay Kiko Pangilinan. Kasi dito ko yan nalaman mga kababayan, nung pinuntahan ko po yung Facebook account ni Kiko Pangilinan, kasi nga, nakita ko kasi sa post sa Twitter, ito po ipinagyabang kasi ng mga pinklawan. Well, walang problema ho yan, kasi nga, ang ating gobyerno, si PBBM, ay wala ho siyang masamang tinapay mga kababayan. Kung meron mang nagawang maganda na plano, or merong ginawang magandang plano po ang isang pinklawan, or anong kulay ka man, as long as nakatulong ho yan sa bansang Pilipinas, sa ating kababayan pong mga Pilipino, talagang susuportan ho yan ni PBBM mga kababayan. Walang kulay-kulay dyan as long as nakatulong yan. Pero dito po sa mga gunggong ng mga pinklawan, huwag nyong ipagmukha. Huwag niyo ipamukha po sa Marcos Administration na may mas malaki pa po na iambag ang mga pinklawan, ang mga dilawan sa bansang Pilipinas. Uulit-ulitin ko itong sasabihin sa inyo, malaki po ang problemang ibinigay po ng mga dilawan, ng mga Aquino sa bansang Pilipinas kasi dahil po sa mga Aquino, nalugmok po ang Pilipinas. Okay? So huwag niyo pong isampal sa aming mukha na yung bill na yan. But anyways, welcome pa rin yan. Okay, so dito ko nalaman mga kababayan kasi iyan po ipinost po ni Kiko Pangilinan. Sabi niya, good news! Pondo para sa ating ipinasang batas na free Wi-Fi sa mga pampublikong lugar, aprobado na. Ayon sa kanya mga kababayan, bilang principal author at co-sponsor ng Republic Act 10929 o Free Internet Access in Public Places, nagpapasalamat tayo sa Department of Budget and Management DBM sa paglaan nito ng 2.5 billion para sa Free Wi-Fi for All program. Sa ilalim ng batas ng ating inihain at naipasa nung tayo ay nasa Senado, lalagyan ng libreng internet ang mga nasyonal at lokal na tanggapan na pamahalaan, mga pampublikong paaralan, state universities at colleges, pampublikong hospital at health centers, pampublikong park, plaza at mga library, airports, seaports at public transport at terminals. Okay, so anyways, good job kay Kiko Pangilinan. Pero napapansin niyo ba mga kababayan? Kasi nga pinuntahan ko po yung Facebook account ni Kiko Pangilinan. Kahit ang ganun-ganun mga kababayan, wala na akong nakikita dito na reklamo dito si Kiko Pangilinan in terms po sa agriculture mga kababayan. Yes, ito po, wala nang nakita na reklamo ito. Diba, nung una, I think last year yata yun, sunod-sunod po yung pamabatikos ni Kiko Pangilinan sa agriculture. Bakit wala nga pala na siyang reklamo ngayon? Kasi nakita niya na maganda po yung tinahak po na direksyon ng Marcos Administration ni BBM dito po sa agriculture at saka sa mga magsasaka makabayan. Diba, ulitin natin dito, ang magsasaka po, talagang tinuunan ho yan ng pansin ni BBM kasi nga yan po ang solusyon para mababa po yung presyo ng ating bilihin sa ating mga agricultural na products makabayan. Yan po ang solusyon. So swerte ngayon ng ating ng Marcos Administration, ito pong magsasaka kasi nga nabigyan sa ito ng magandang tulong from the government, from PBBM makabayan. Okay? So palakpakan naman natin si PBBM. So makabayan, dyan na po tayo sa ating next topic. But before that, isa tamar natin. Hi to Erwin Sinoren, Zairel Salazar, Najar po Antonio Payos, Amar Chua, Angelita Holsinger, biyahe ni AJTV from South Korea, Jillian Quezon. Kasama rin po natin si Ryan World Begins from Virginia, USA. Hi to Ma'am Carclia, si Steve Beer, Redler, Trexie, Louie, Ma'am Bless, Sir Didi, Sir Paul, Mamilans, Simply Tokes, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Lentec Power for Steam, Aiko, Pax, Elza,
Salazar, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Casio, Sir Golfy, Tatay Emek, and Tatay Jack First of Jack First family. I-share mo natin si Rodolfo Randal Rabor from Cavite. Hello kay Jimboy na nandyan sa cute Cebu City, and hi to Ma'am Evelyn Garcia. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan muna natin yung pong tungkol kay Pastor Kibuloy, kasi nga si Pastor Kibuloy hanggang ngayon wala pa rin pong respond dito sa panawagan or sa hamon po ni Senator Hontiveros. Kasi nga si Pastor Kibuloy, makaabayan, mukha talagang walang plano na atin po dyan sa Senate hearing na ginawa po ni Hontiveros, kasi ang gusto niya, nakakasuhan siya at doon siya haharap po sa korte, makaabayan. Ayaw niya dyan sa Senado. So ito pong si Hontiveros, mukhang malapit na pong mapuno, makaabayan, pero sabi niya, hinihintay pa rin niya. Gusto niya dito na papadalahan po ng sabina, ng summon, ito pong si Pastor Kibuloy para ma-force siya na pupunta o atin dyan sa Senado, makaabayan. Ang problema kasi dito, yung sabina ay hindi pa rin po pinirmahan ni Zubiri, makaabayan. So ngayon, marami pong nag-iisip, baka daw itong si Zubiri ay takot dito kay Pastor Kibuloy, makaabayan. Mukha dang takot. Pero meron na pong inilabas na statement, sagot po si Zubiri kahapon, makaabayan. Babasahin natin yan mamaya. But before that, let's watch this. Mahaba po ang pasensya ko. So kahit naiinip ako, iintayin ko po yan. At habang naghihintay sa subpoena, itutuloy ang pagdinig ng komite. Formal nang hiniling ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa liderato ng Senado na pirmahan na ang sabina laban sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Hindi pa kasi ito mailabas dahil wala pang pirma ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Hontiveros ang dumidinig sa mga aligasyon ng pang-aabuso ng religious leader. Sa sulat na ito na ipinadala ng Senadora kay Senator Zubiri noong February 6, nanawagan ito na aprubahan na ang sabina na noon pang Enero hiniling ng komite matapos bigong dumalo si Kibuloy sa kabila ng kanilang imbitasyon. Ipinunto pa ni Senator Hontiveros na sa ilalim ng pamumuno ni Senator Zubiri maging ng mga nagdaang Senate Presidents, palagian naman ang paglalabas ng sabina laban sa resource persons na bigong humarap sa mga pagdinig ng walang sapat na katwiran. He didn't actually give me an explanation. Basta may dahilan, pag itinanong nyo sa kanya, mas ipaliliwanag niya. Halos walang paliwanag na kaya kong tanggapin. Presumption of regularity lang na kapag hindi pinaunlakan ang isang imbitasyon, in this case, 2 imbitasyon, ang susunod na hakbang na pwedeng gawin ng komite ay yung sabina. I don't need to be satisfied or dissatisfied sa paliwanag ni SP. Ang nangingibabaw sa akin ay yung pag-asa na mapipirmahan yung sabina. Sa ngayon, wala pang tugon si Senator Zubiri kaugnay ng sabina, ngunit tuloy ang hamon ng senadora sa religious leader na humarap sa pagdinig para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Kahit pa sinasabi nila o sinasabi ng ibang tao na influential sila, malapit sa kung sino-sino, the point is, no one is above the law. Kahit pa walang sabina, nanindigan si Senator Hontiveros na tatapusin ang investigasyon sa mga aligasyon laban kay Kibuloy. Sa Lunes, February 19, itutuloy ang pagdinig kung saan may mga bagong testigoan niya na ihaharap ang senadora. Ayon kay Senator Hontiveros, may mga tinanggihan din sila matapos mapag-alamang nagkukunwari lamang umano na biktima. Ang malala ay ibang mga miyembro ng Kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Kapal, di ba? Iyan ba ang utos ni Kibuloy? Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? Bukod dito, may mga testigo rin umanong tinatakot habang pinupulong din umano ang mga dating miyembro ng grupo ni Kibuloy para pangakuan ng mga pabor kapalit ng hindi pakikipagtulungan sa investigasyon sa Senado. Babala ng senadora sa mga magtatangkang sumira sa investigasyon ng Senado. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. At kay Apollo Kibuloy, dapat managot kayo.
Sinisika pa ng UNTV News na makuha ang panig ni Kibuloy sa mga bagong paratang laban sa kanya. Pero una na nitong giniit na sa korte lamang siya haharap at hindi sa Senado kahit ipasampina. Okay, so kahapon mga kababayan, meron na pong inilabas sa statement itong si Senate President Mig Zubiri tungkol doon sa press con or statement po na inilabas po ni Hontiveros na hindi niya alam kung bakit hindi pa daw pinirmahan ni Mig Zubiri yung kanilang request para po gagawa na po ng sampina para doon kay Kibuloy mga kababayan. So siguro ito pong si Mig Zubiri baka na pressure po ng taga-media mga kababayan. So no choice siya, sumagot sa dito na ayon po kay Zubiri mga kababayan, Zubiri handang pirmahan ang subpoena versus Kibuloy. Kasi sabi niya, I have been told by my staff that the issuance of the subpoena for Pastor Apollo Kibuloy has been prepared and is now ready for my signature. I am just in the Visayas and at the moment for several engagements but I will sign all these documents upon my return. Yan po ang sabi po ni Senate President Juan Miguel Zubiri makabayan. Kasi nga alam nyo marami pong kumakalat ngayon ng mga pictures na nakikita pala noon itong si Zubiri, pati po itong si Kibuloy makabayan. Yes, meron pong picture na kumakalat. Kaya siguro itong si Zubiri ngayon na pressure po ng social media, pressure po ng mga media, so no choice siya, sumagot lang siya makabayan. At saka dapat lang po, yan po ang dapat gagawin po ni Zubiri, dapat sagutin niya itong si Hontiveros. At dapat talaga na ito pong si Pastor Kibuloy ay harap po doon sa ginawang hearing doon sa Senado makabayan para malaman natin kung siya ba talaga dito'y guilty or not guilty. Diba? Para malinis po ang kanyang pangalan makabayan. Pero kapag itong si Pastor Kibuloy ay lagi pong nagtatago, ayaw sumuot po sa ginawang hearing, which means siya ay guilty makabayan. Lalong-lalo na, meron pong lumalabas ngayon ng mga balita at rumor na ito daw si Pastor Kibuloy ay lumipad papunta ng China makabayan or nando na po sa China. Ayon ho yan sa balita po ng politico.com.ph, iskapo na, Kibuloy rumored to have flown to China amid abuse charges. So ayon sa balita mga kabayan, babasahin na po natin. We received information that Kibuloy is no longer in the country and is reported to be now in China. There's no detailed report of how he was able to leave the country or if there was a hold order issued against him. Yan pong sabi daw ng source ng politico.com.ph makabayan. Pero alam nyo po, tungkol dito sa balita na yan, ang makapagbigay na po dyan ng sagot, ito po yung Bureau of Immigration makabayan or yung DOJ o si Secretary Boying Rimulya makabayan. Sila na po dito yung makasagot, ang BI, pati po yung DOJ. Sana sasagot dito sila makabayan para malaman natin dito kung totoo ba talaga na ito pong si Pastor Kibuloy ay nandun po sa China. Okay. So jump tayo sa ating next topic makabayan. Dito ipapakita ko na po sa inyo na kung saan merong medyo malaking problema makabayan. Ito pong Jollibee kasi nga nag-viral po itong video na to na kung saan meron pong isang tao na kumain po ng lumpia ng Jollibee makabayan. Alam niyo po, napaborito ko po yung lumpia dyan sa Jollibee. Masarap naman talaga eh. Pero dito po sa kanyang kinain makabayan, yung sa gitna, wala pong laman makabayan. Yes, yan po ay problema. Kasi nga ang nakasalalay dito, yung reputasyon po ng Jollibee. At para maintindihan natin ang balita, let's watch this. Ang OA mo, Jollibee. Ayok. Ito. Don't get out of bed. You need a rest. Buksan natin ha. Buksan natin ang lumpia nyong the best lumpia. Ayok kayo, putang ina nyo. Ang gagaling ninyo eh. Busog na busog ako dito sa lumpia nyo. Tignan nyo to. Ayok kayo, walang laman. Walang laman ang lumpia nyo. Walang laman. Ayan, putang ina nyo lahat. Eto pa isa oh. Ganda ng lumpia nyo eh no. Ganda. Buksan natin. Buksan ang lumpia. Jollibee na ang lumpia. Galing-galing nyo naman. Ganda-ganda ng pagkakabalo. Pero hangin ang binalot. Walang laman.
Walang laman! Wala! Okay, so mga kahabayan ko, sino ba nag-experience nito dyan sa lumpia po ng Jollibee? Please comment down below. So honestly, sa akin mga kahabayan, hindi ko naman experience yan or I don't know. Kasi nga kapag kain ako ng lumpia ng Jollibee, automatic ko yung lahat mga kahabayan. Hindi ko lang ganun yan. Basta automatic yan lahat eh. Masarap naman kasi. Pero hindi ako sure kung meron bang laman ang gitna or wala mga kahabayan. Kasi nga, pag kinakain ko yan, hamol na hamol talaga eh. Pero dito, napansin po ng isang netizen na wala palang laman yung gitna mga kahabayan. Kapag ito'y makaabot po sa Jollibee, dapat sasagutin nila ito. Bakit? Kasi kapag manahimik na po dito yung Jollibee mga kabayan, masisira po yung reputasyon po ng Jollibee. Okay? So, dyan tayo po tayo sa ating next topic. Pag-uusapan natin yung plano po or pag-privatize ng, ng NAIA Airport mga kabayan. Question, okay na ba sa atin na i-privatize po yung airport natin or yung NAIA? Please comment down below. So, ayon sa balita mga kabayan, ang ginawa po na bidding ng DOTR o ng government natin, ang nanalo po yung SMC o yung San Miguel Corporation ni Ramon Ang Makabayan. So siya po ang nanalo dito. Which means in the coming months, siguro mga 5 months from now, meron ng gagawin po, magsana po, nababaguhin po yung NAIA natin na airport. Okay ba kay Sir Ivan? Yes, okay na okay po yan sa akin makabayan. Walang problema ho yan sa akin yung i-privatize po yung airport natin. Kasi nga, ayon po sa report, kapag i-privatize po yung airport natin, malaki kasi yung value o in return po na mga ginansya itong airport natin makabayan versus sa kanan po na ginansya ng airport natin ngayon. Like for example, 1 billion pesos lang po monthly ang nakuha po na net dito or makakuha po na ginansya ng ating airport at saka may bigay po doon sa gobyerno natin versus makakuha po dito ng mas malaki pa kabayan or probably mga 16 billion siguro, hindi natin sure, pero yan po ang initial na report na ibinigay po ng ating gobyerno. At saka alam niyo mga kabayan, napapansin ba natin na yung mga malalaki po na mga country, like for example sa Korea or saan mang mga lugar, even doon sa may area po ng Germany or doon sa Switzerland, yung mga maganda po na mga airport makahabayan na privatized ho yan. So maganda naman kasi i-privatize ho yan kasi mag-upgrade ho yan. Ito rin pong SMC, ang kumpanya po ni Ramon Ang Makahabayan sa current, pero kasing balita na lumabas po na nanalo rin po sa bidding itong si Ramon Ang doon po sa Korea. So ang San Miguel rin po kabayan ang mag-upgrade po ng airport ng Korea or doon sa Seoul. Okay? So para maintindihan po natin, let's watch this. Pasado na ang pagsasapribado ng NAIA para iangat ito bilang world-class na airport. Pero nangangambang mawala ng trabaho ang mga empleyado at ang posibleng epekto nito sa pamasahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Minsang binansagang worst airport sa buong mundo ang Ninoy Aquino International Airport. Kahit nga ang mga balikbayang nakausap namin, hindi maiwasang maikumpara ang NAIA sa mga airport ng mga bansang napuntahan nila. When it comes sa space, mas malawak talaga yung sa Hong Kong. Then yung sa mga CRs nila magaganda and most improved talaga siya. Sa San Francisco, di ba, mas modern. Tsaka mabilis, of course, yung Wi-Fi. Pero nalalapit na raw na magbago yan. Formal nang inanunsyo ng Department of Transportation na ang consortium ng San Miguel Corporation at SAP & Company ang nanalo sa bidding para sa pagsasapribado ng operasyon ng NAIA. We do need a participation of the private sector. It's about time that we should try to do things and modernize this airport. Makakatulong nila sa pagpapaganda ng paliparan ang Incheon International Airport Corporation na operator ng Incheon Airport sa South Korea. Napili ang San Miguel dahil sila ang may pinakamataas na bid. Handa itong magbigay ng 82% ng kita nito sa gobyerno. Sa kabuuan, sa loob ng 25 taon, 900 billion pesos ang posibleng kitain ng gobyerno. Katumbas yan ng 36 billion pesos kada taon. Mas malaki ito kaysa sa mahigit 1 bilyong piso lang na kinikita ngayon ng pamahalaan. Pero ang malaking kitang yan, may katumbas na 122.3 billion pesos na gastos para sa NAIA privatization. Ang posibleng epekto niyan, dagdag singil sa mga airlines sa NAIA na kalaunay mauuwi sa taas pasahe. No comment muna sa ngayon ng grupo ng mga airline hanggat hindi pa sila sinasabihan kung gaano kalaki ang dagdag. Nangako naman ng San Miguel na gagawing world-class ang standard ng NAIA habang sinisigurong may benepisyo dito ang gobyerno. Ilan sa mga requirement ng DOTR na magdesisyon itong ipabid ang operations at maintenance itong NAIA sa mga pribadong grupo ay yung masiguro ng mga ito na wala na masyadong mahabang pila, mabilis sa mga proseso at
may sapat na maupuan ng mga pasahero habang naghihintay dito sa loob ng terminal. Pabor yan sa mga pasahero, pero ang NAIA privatization, pinangangambahan ng mga empleyado. Wala pong mawawalan ng trabaho dito. Walang mawawalan ng trabaho. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ia-absorb ang mga empleyadong bahagi ng operations, habang ang iba naman, mananatili pa rin sa MIAA na siya pa ring regulator ng paliparan. Sa kabila niyan, tutol sa NAIA privatization ng unyon ng mga empleyado ng MIAA. Hindi raw sila kinonsulta tungkol dito. Wala raw kasiguruhan kung talaga bang walang mawawala ng trabaho. Ang ibibigay sa kanila is probationary for 6 months. Hindi po natin alam kung after 6 months ano ang mangyayari sa kanila. At hindi po rin kasiguruhan na pag nalipat sila, magtatagal sila doon. Dahil alam po natin kapag private company hanggat makakamura magtitipid yan para lang tumaas ang ang share. Magsisimula na raw mag-take over ang San Miguel Group sa loob daw ng 3 hanggang 6 na buwan. Sa 2025 naman, mararamdaman ng mga pasahero ang pagbabago sa NAIA. Dahil i-upgrade man lang yung ating airport mga kababayan, sana rin po yung pangalan ng airport na NAIA, papalitan po ng Manila International Airport. Pangit naman kasi yung Ninoy Aquino International Airport, ang pangit talaga parang malas niya mga kababayan. So dapat papalitan po yung pinaka-original, yung Manila International Airport, okay? So anyways mga kababayan, yan po naman nakalam ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, salamat po sa pananatiling ligtas namin habang kami ay natutulog. Ngayon, dumating na ang bagong araw. Salamat sa muling pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito. Naway ang iyong pag-ibig at karunungan ay mapasa sa amin ngayon at tulungan kaming malampasan ang araw ng magaan. Kami ay nagpapasalamat magpakailanman at nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat na iyong ginawa para sa amin. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang